Tinatawagan ko na po ang ating buting pastor na siya pong gagamitin ngayon upang pong magbigay ng mabuting balita ng Panginoon po. Magandang tagalan po. Pagpalang umaga po sa ating lahat. Amen. Kamusta po ang ating isang linggo mga kapatid? Mabuti. 1 week na dumaan sa ating buhay. Amen. So pagpapala ba? May mga pagpapala. Halo-halo. So, Mainit na po. be positive. Lahat yan pagpapala. Amen. Kasi malakas ang ating katawan. Amen. May kinakain tayo. Amen. Amen. Kami Tapos katabi ko sa Yung pagpapala. So, wini-welcome po ang mga kapatid na muli nakadalo, si Sister Donna. Amen. Si Kuya Joseph na dumaan sa sakit, no? At saka si Sister Ruby, wala Sister Ruby? Hindi nasagot, Dads. Ha? Hindi nasagot. Baka tulog. Okay. Tignan mo nga dito. Okay. Wini-welcome ko rin yung ating bagong kapatid, yung invited ni Brother Marlon, si Brother Steve. Oh, tayo ka si Brother Steve. Bagong attendee natin ang invited po ng ating kapatid na Marlon. Punihin ang Panginoon. Amen. So, kapatid, first time mo umattend sa ganito o dati sa Pinas? Dati na umattend. Okay. So, hindi ka pinili, ikaw ang hindi ikaw ang pumili. Si Lord ang pumili sa iyo at nagdala sa iyo. Amen. May maganda siyang plano sa ating buhay. Amen po? Amen. Amen. So, bago po ako mag-umpisa, nung mga nakaraang Friday po, nakaraang araw, no? Mag-start po nung Saturday, nung Sabado, sobra po yung sobra po yung ginawa ng ni Satan na sa akin para sirain yung kasi ako yung gagamitin no? Ako yung gagamitin. So, hindi talaga ako makapokus sa pag-aaral. Bakit po? Namaga po yung dalawang pa ako. 2 days po akong hindi nakatayo. No? Pangatlong araw, dinala na nila ako sa ospital. Ayun, napakataas ng uric acid ko. Umabot po ng 9.8. Ay, grabe. Yung dalawa pong pa ako. Alam niyo po, last 2 years na po bago ako inatake uli, no? 2 years na po. Nung last 2 years, ang atake sa akin sa uric acid, isang pa lang. Ngayon, dalawa na. Nag-increase eh. At may bonus pa, may bonus pa. Nung na-inject ka na siya, medyo umalma na, tuhod naman ngayon ang umatake. Pataas na yung Dadsky. Grabe. Sabi ko, grabe to. Hindi ngayon ako makapokus. So, yung 2 days na hindi ako makatayo, wala po akong ginawa kundi magbasa ng Bible. Tatangkad ka pa daw, Dadsky. Nagbasa ng Bible. Yung po yung ginawa ko noon. Nandoy po sumasakit sa At nag-pray ako kung ano yung ihahayag ko sa araw na to. Purihin ang Panginoon. At ito nga, ang ating title, What a Wonder Jesus Did in the Earth. Yan po yung title ng mensahe. Amen? Ilang beses po bang nagpakita ng kamanghamanghang gawa ang Panginoong Jesus sa ark o doon sa bangka? Ilan po? Yung mga nagbabasa ng Bible, ilan po? 3? 2? Ha? Marami. Amen.
So tatlo lang po yung ginawa ko, no? Yung una, yung binagyo yung mga alagad, no? Yung pangalawa, naglakad sa tubig si Jesus Christ. At ang pangatlo, nanghuli sila ng isda. Yan. Yung tatlo pong yan ang ating topic, no? So ang topic po ng mensahe sa araw na ito ay victorious work of God, of Jesus, no? Victorious work of Jesus. Yan. Sabi po sa meaning, yan. Basahin nyo nga po mga kapatid. The element of Christ to emphasize Christ's victory in in all that he did against the evil powers of the world, which he saved his people, established a new relationship with God In the world. Amen. So yan. Yan po yung victorious work ng ating Panginoong Hesus, no? Sabi dito, ang elemento ng pagbabayad sala ni Kristo na nagbibigay diin sa pagtatagumpay ni Kristo sa lahat ng kanyang mga ginawa laban sa masamang kapangyarihan ng mundo kung saan iniligtas niya ang kanyang tao na nagtatag ng bagong relasyon sa pagitan ng Diyos at ng mundo. Amen? Ayan po. Amen. Yung ibig sabihin niyan. So, bago po tayo mag-start, samahan niyo po ako sa panalangin. Hallelujah. Lord, Panginoong Hesus, maraming salamat po sa oras na ito. Sa araw na ito, Panginoon, na muli ako na naman ang iyong gagamitin bilang mensahero mo, Panginoon. Lord, marami po akong basahan sa iyong harapan. Wala po akong kakayanan. Napakadumi ko, makasalanan ako, Panginoon. Lord, hinihingi ko po ang mga pagpapatawad mo sa akin na nagawang pagkakasala sa isip, sa salita, sa lahat ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. Patawarin mo po, Panginoon God. Hallelujah. Lord, dalangin ko po sa oras na ito, Panginoon, yung patnubay ng Banal na Espiritu mo ang manguna, magliwanag sa aking harapan at makita sa aking puso, Panginoon. Wala po akong kakayanan, wala po akong sapat na pinag-aralan, Panginoon. Mahina po ako, Panginoon. Maaaring may mga salita ako na mali ang grammar, Panginoon God. Lord, ipaunawa mo sa aking mga kapatid, Panginoon, ang nais mong iparating sa araw na ito, Panginoon. Amen. Hallelujah. Oh, hallelujah. Itago mo lang ako, Panginoon, sa iyong likuran, Panginoon. Ikaw ang makita, magliwanag sa harapan ito. Amen. At nang sa ganun, Panginoon, madaman nila, Panginoon, ang itinuturo mo sa araw na ito. Amen. Dalangin ko po ang victory, Panginoon, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at pakitisan ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. So, yan po. Bago po ako mag-start, siguro naman lahat kilala niyo na ako, no? Ako po ang inyong kuya, Kuya Eli, no? Dito sa iglesia. Pwede niyo rin tawagin tatay, Tatay Eli. Ayan. Mamili na lang po kayo doon sa dalawa. Pwedeng kuya, pwedeng tatay. Kuya. Ayan. Kuya lang. Kuya lang. Ninong. Ninong. Pwede rin, ninong. Para may gift. Pamasko daw, pamasko. The wonders Jesus did In the art. in the earth. Amen. In the earth. Amen. Yan po yung napili ko na title, no? Habang namamaga yung mga paa ko, nag-iisip ako, ano kaya yung title ng mensahe ng Panginoon sa Friday? Ayan. Tapos nag-usap kami ni Biggs. Sabi ni Biggs, Dadsky, pahinga ka muna. Si tatay muna ang mag-board. Sabi ko, hindi, naka-schedule na yun. Pinag-pray na yan. Tuloy natin yan. Amen? Panakulan natin ang Panginoon. So, sabi dito, mga kapatid, no? Yung verse natin, yung scripture verse natin, ayan. Yan. Sa First Chronicle
16:8. Ayan. O kayo'y mga pasalamat sa Panginoon, magsitawag kayo sa kaniyang pangalan. Ipakita ninyo sa mga bayan ang kaniyang mga gawa. Amen. Salamat daw tayo, ipakita natin yung kanyang mga gawa. Amen. Ano ba yung mga gawa niya? Yan. Yan ang tatalakayan natin, no? Kaya tayong tissue dito, kapatid. Okay. Objective. Yan yung objective natin, no? Basahin nyo nga mga kapatid, objective natin. The miracles that the Lord performed are supernatural. He is the one who Restored and stops the strong waves of the sea, and he walks on the water, proves that teaches us that he is above all. Parang konti lang natin nagbasa. Lakasan natin sabay-sabay mga kapatid. 1, 2. 1, 2, 3, go! The miracles that the Lord performed are supernatural. He is the one who calms the storm and stops the strong waves of the sea, and he walks on the water, proving that teaches us that he is above all. Amen. So, nabuhay lahat, no? Amen. Sabi doon sa Tagalog, sabi dito, ang mga himala na ginawa ng Panginoon ay supernatural. Siya ang nagpapatigil ng bagyo at nagpapahinto ng mga malalakas na alon sa dagat. At siya ay lumalakad sa ibabaw ng tubig. Patunay na itinuturo sa atin na siya ang higit sa lahat. Amen. Purihin ang Panginoon. Siya ang higit sa lahat. Amen po? Yan. Yan yung mga halimbawa ng ginawa natin Panginoong Hesus sa introduction, no? Sabi dito sa ating introduction, mga kapatid, maraming mga kamanghamanghang ginawa ang ating Panginoong Hesus noong panahon na nandito pa siya sa lupa bilang tao. Amen? Ang mga milagro o miracle ng Panginoong Hesus ay hindi pangkaraniwan o hindi normal na pangyayari. Ang lahat ng kanyang ginawang himala ay ginawa upang maluwalhati ang Diyos. Okay? Matulungan ang iba at nagpapatunay na siya ang anak ng Diyos. Amen? Amen. Purihin ang Panginoon. Sabi pa po dito, sinabi ng aklat ni Juan na napakaraming himala na ginawa si Jesus na masasaksihan ng mga alagad niya. Na nasaksihan ng mga alagad niya. Amen? Marami pong himala ang ginawa ng ating Panginoong Jesus na nasaksihan ng kanyang mga alagad. Na hindi nakasulat sa aklat na ito. Na kung isusulat ay hindi magkakasya kahit buong daigdig. Amen? So, napakarami pala, no? Ang mga aklat na isusulat, yan po ay mababasa po natin sa aklat ng John, chapter 20, verse 30. At sa aklat pa rin ng John, chapter 21, verse 21. So, diyan po natin mababasa, mga kapatid, na ang mga ginawa ng ating Panginoong Hesus nung siya nandito pa sa lupa ay napakarami. No? Amen. Napakarami po na kung isusulat talagang hindi magkakasya. Amen? Mababasa po natin yan sa mga aklat na yan sa John chapter 20 verse 30 at John chapter 21 verse 25. Ano-ano ba yung mga halimbawa na ginawa ng ating Panginoong Hesus? Yung mga miracle niya. Ano-ano ba yung mga halimbawa? Okay? Meron po akong inihandang 5 halimbawa. Ano po ito? Una,
Matatagpuan po natin sa Matthew 18:1, 4. 8, 1 and 4. Pagpapagaling ng mga kitungin. No? Kitungin, ano po ba yung kitungin? Lepers. Lepers, yung mga sugat-sugat. No? Sasabihin na leptospirosis. Iba. Iba. Sa gagawin, iba pala. Leptospirosis. Wala pa rin. So yung mga kitungin, Sa yung balat. mga sugat-sugat, Sa no? balat. Ketong kung tawagin sa probinsya. No? Galis. Galis, yan. Hindi may Ang galis. nagpapagaling ang Panginoon ng may mga sugat, ng may mga galis, may ketong. Keto. No? At ano po yung matututunan natin dyan mga kapatid? Marami tayong matututunan dyan sa himala na yan na ginawa natin Panginoon Jesus. Ano po? Yung mga nagbabasa ng Bible, ano po? Unang-unang ano? Saan po nagre-represent yung sakit o yung ketong? Kasalanan. Ayan. Yan po yung matututunan natin dyan, no? Nagre-represent yung mga sakit niya o yung ketong na yan ay sa ating mga kasalanan. Amen. Amen? Ayan. So, pinagaling tayo sa ating mga kasalanan. Amen? Pinagaling tayo ng Panginoon. No? Kaya nararapat lang na ibalik natin yung papuri at pagsamba sa Kanya. Next. Pangalawa po, ayan, pagpapagaling sa mga bulag. Ayan. Sa Matthew 9:27-31. No? Mga bulag. No? Saan po nagre-represent yung mga bulag? Saan po? Mga hindi nakakakilala. Ayan. Believers. Ayan. Pangalan ng mga Hindi nakakakilala sa Panginoon. Amen? Mga bulag. Bulag sa katotohanan. Amen? Ayan. Madilim ang kanilang buhay. Amen? Dati ganyan tayo. Dati madilim ang buhay natin para tayong mga bulag. No? Nangangapa tayo sa daan. Yung buhay natin walang direksyon. Amen po? Pero dahil po dyan sa miracle na yan na ginawa ng ating Panginoon, nung ating makilala siya, nagliwanag ang ating mga paningin. Amen? Nakakita tayo ng tamang direksyon. Amen po? Okay. Next. Binuhay ang patay. Binuhay ang patay. Si Lazaro, di ba? Sa Matthew 9:18-26. No? Yung anak ng... sino yung nagbabasa ng Bible? Si Erika. Si Erika po. Lazarus. Kaya. So, ibig sabihin, binuhay ang patay. Saan nagre-represent itong binuhay ang patay? No? Tayo pa rin. Amen? Dati patay ang ating mga kaluluwa. Di ba? Wala tayong pagkakilala sa Panginoon. Wala tayong hindi buhay ang ating kaluluwa. Patay. No? Sabi nga dun sa Ezekiel 18 yata yun, chapter 18. Nagpakita si Yahweh kay Ezekiel. Sabi niya, nung pumunta si Ezekiel dun sa libis, sabi ni Yahweh, tao, doon sa libis, libingan ng mga patayon. Sabi ni Yahweh, tao, sabi niya, maniniwala ka ba na mga buhay, ang mga buto na yan ay gagawin ko, ay bubuhayin ko, sabi niya. Sabi ni Ezekiel noon, sabi niya, kayo lamang ang nakababatid, sabi ni Ezekiel. So sabi ng Panginoon, sabihin mo sa kanila, bibigyan ko sila ng laman, babalutan ko sila ng laman, ng lipid, hihingahan ko sila at sila ay mabubuhay. At makikita nila na ako ang makapangyarihang Diyos. Amen? So, nagre-represent yan pagkabuhay ng patay na yan sa atin. Amen? Dati patay ang ating mga kaluluwa. Amen? Wala tayong puso, walang kaluluwa. Sabi nga. Ganun-ganun na lang gumawa ng kasalanan kasi walang puso, walang kaluluwa. Ayan.
Pero binuhay tayo sa miracle ng ating Panginoon nung atin siyang makilala. Amen po? Amen. Next. Pinakain ng maraming tao. Ayan, saan nagre-represent yan? Yung isang himala na yan ng Panginoon. Nangangaral ng Panginoon. Yan sa Matthew 14, 13, 21, nangangaral ng Panginoon. No? Yung nakita niya na maraming tao, nagugutom na sila, pinaupo niya doon sa mga batuhan, doon sa damuhan, pinaupo niya. Tapos walang pagkain, sabi ni Pedro, saan ako kukuha ng ipapakain sa mga tao na yan? Sabi ng Panginoon, wala ba kayong anuman? Sabi ng kanyang alagad, meron ditong bata na may dalang tinapay. Ilang tinapay? Ilan? Ha? Dalawa? No. Ipakatay ng pie o dalawa ka isda. Iyan. Palakpakan natin. Palakpakan natin sa isa. Nagbabasa yan. Amen. Puri ng Panginoon, no? So, nung sabi niya, sige, lagay niyo sa mga bakol. O, nilagay nila. Aba, dumami yung pagkain. Napakain yung ilang mga tao yon? Ilang mga tao? Ilang mga tao? Next question, please. I forgot. 5,000. Amen. 5K. Kuya. Nakalimutan ko lang yan. 5K. So nakita natin, nagre-represent, pinakain ng maraming tao. Amen? So nagre-represent yan sa atin pa din. Mga kapatid, no? Gutom tayo dati. Amen? Lagi tayong nag-aalala. No? Pero binubusog tayo araw-araw ng Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. And last, natuyo ang sinumpang puno. Ano yung natuyo ang sinumpang puno? Sino yung nagbabasa ng Bible? Puno ng? Fig tree. Fig tree. Igos, no? Fig Fig tree. tree. Nangangaral yung Panginoon nung napadaan sila. Nagutom yung Panginoon, di ba? Nagutom siya. Nung nagutom siya, napadaan siya doon sa puno. Wala siya nakitang bunga. No? Sabi ng Panginoon, walang pakinabang to. Anong nangyari? Sinumpa ng Panginoon? Natuyo. Natuyo yung puno. No? Saan nagpe-represent yan? Sa atin pa din, di ba? No? Kaya kung kayo may mga talent kayo mga kapatid, ipakita nyo sa Panginoon. Gamitin nyo sa Panginoon. Amen? Kasi po, pag hindi nyo ginamit, matutuyo yan, mawawala. Amen? Kaya kung may talent kayo mga kapatid, may talent kayo sa pag-awit, andyan si Ate Babes nyo, lumapit lang kayo sa kanya. Talent. Kaya, May talent, itago nyo na. May talent kumain. Talent na kumain na. Ate Babes, sasama ko sa music. Amen? Gamitin nyo yung mga talent nyo. Kailangan yan. No? Sa musician. No? So mga kapatid, huwag nating itago yung mga talent natin. Gamitin natin sa Panginoon yan. Amen? Huwag nating gamitin sa mga mundong gawain. Amen po mga kapatid? Sa Panginoon natin gamitin. Kasi po, pag ginamit po natin sa Panginoon yan, lalo pong mamumunga yan. Lalong dadami. Lalong lalago. Amen? Kung dati wala ka sa tono, magiging Amen. Pag pinagamit nyo sa Panginoon ang inyong mga boses, magiging magaling na musician kayo. Amen? Nasa tono. Ayan. So, yung natuto yung sinumpang puno, yan po yung mga talent natin na kinakailangan palaguin natin sa Panginoon. Amen po? Ayan. Paggamit natin sa Panginoon para lumago. Amen po? Amen. Ayan. Okay? So, may ano na tayo? Ayan. Okay. Dahil ang ating mensahe mga kapatid ay ang mga kamanghamang ang ginawa ng ating Panginoong Hesus, amen? Doon sa daog o
dun sa bangka, ano po ba ang mga kamanghamanghang ginawa ng ating Panginoong Hesus sa bangka o dun sa daong? Number 1 ay sa aklat ng Matthew 8:23 hanggang 27. Ang title ko nito ay Be Strong. Ayan po. Sino po nagbabasa ng Bible? Amen. Ano po yung kwento na yan? Ang kwento pong yan, mga kapatid, nangangaral ng Panginoon no. Buksan niyo yung mga Bible nyo. Tignan nyo. Tignan nyo po kasi mahaba yan. Hindi ko na nilagay dyan. Buksan nyo po yung mga Bible nyo. Basahin nyo. Sundan nyo po yung aking kwento, no? Yung kwento ng Panginoon. Sabi diyan, nung time na yan, nangangaral ang Panginoon, no? Nung siya ay nangangaral, ay sobrang napakaraming tao, no? At sa dami ng kanyang mga pinagaling, no, sa dami ng kanyang ay itinuro o tinuruan, siya po ay sumakay sa daong. No, daong. Ano po yung daong? Yung bangka. Bangka, no? Sumakay siya doon. Nung pagsakay po niya doon, dahil nga sa dami ng kanyang pinagaling at dami ng kanyang mga tinuruan, sa kanyang pangangaral, siya po ay napagod at natulog. No? Natulog siya. Sa ibang salin, natulog siya sa kutson. Sa ibang salin, no? Natulog siya doon sa bangka. Habang siya ay natutulog, pinanatan ng malalakas na unos, no? Yung bangka na halos malubog na, napuno na ng tubig. Pero ang Panginoon, chill na chill pa na. Ano yung tawag doon? Relax. Relax na relax. Kalmang-kalma lang. Relax na lang siya. Chill na chill. Ayan. Nasundan nyo yung kwento? Basahin nyo po. At nung sumunod, nagpanik na yung kanyang mga alagad. No? Nung nagpanik na, sinabi niya, ginising niya yung Panginoon. Panginoon, wala ka bang anuman? Kami ay mamamatay na. No? Anong ginawa ng Panginoon doon sa pagpapatuloy ng kwento? Tumayo siya. Sinaway niya yung bagyo, yung unos. No? Tumigil. Tapos pinagalitan niya yung kanyang mga alagad. Ano sabi niya? You of little faith. Bakit ba kayo natatakot? Kayong mahina ang inyong pananampalataya. No? Sabi niya doon sa verse 9. Bakit kayo natatakot? Kayong mahina ang pananampalataya. Amen? Nakalimutan nila ang Panginoon. So ano yung kwento? Diyan sa kwento na yan, ano yung aral na makukuha natin dyan? Marami po, di ba? Marami tayong aral na makukuha dyan. Yung mga aral ng Bible study, marami po tayong aral na makukuha dyan. Amen po? Pero tatlo lang po itong inihanda kong matututunan natin. Amen? So, ano yung, sabi dito, ang bagyo sa banal na kasulatan ay nagpapaalala sa atin ng tatlong bagay. Tatlong bagay. Doon sa kwento na yon, mayroong tatlong bagay na ipinaalala sa atin. Amen po? Number 1. Ayan. Number 1. Ayan. Matiyak na plano ng Diyos sa bawat paghihirap sa ating buhay. Mali yung grammar, ano? Matiyak ang plano, dapat, no? Matiyak ang plano ng Diyos sa bawat paghihirap sa ating buhay. Amen? Yan po ang tamang ano dyan. So, ang unang-unang matututunan natin dyan sa bagyo na yan, dyan sa gitna ng daong na sa dagat, no? Ang unang-unang matututunan natin ay ito. Ang matiyak ang plano ng Diyos sa bawat paghihirap sa ating buhay. Amen? Yan, mababasa natin yan dyan sa verse na, no? 23-24. Ayan. At pagkalula niya sa isang daong ay sinundan siya ng kanyang mga alagad at narito, bumangon ang isang malakas na bagyo sa dagat at ano pa, inaapawan na ang daong ng mga alon na tapwat siya ay natutulog. Amen? Yan yung kwento ko kanina, no?
Sa 2, nais. Okay. Wala yung 24. Amen. Okay. At narito bumangon ng isang malakas na bagyo sa dagat na Ayan. ano pat inaapawan ng daong ng mga alon na tapat siya'y natutulog. Hanggang 24. 24 yung binasa ko, Dadsky. Okay. Tama, 24. Amen. So, nakita natin mga kapatid na bawat pagsubok sa ating buhay mga kapatid, bawat bagyo, tinitiyak ng Diyos na tayo ay maging matatag. Amen po? Amen. Sino po yung example natin dyan? Si Job, di ba? Si Job. Naubos lahat yung kanyang ari-arian na sa kwento doon sa buhay ni Job. Napakayaman niya, di ba? Marami siyang ari-arian. No? Mayaman siya, marami siyang hayop, marami siyang lupain. No? Anong nangyari po? Yung sinubok siya ng Diablo. Kasi sabi ng Diablo sa Panginoon, kaya lang naman sumusunod sa iyo si Job kasi nga pinagpapala mo siya eh. Di ba? O sabi ng Panginoon, sige, saktan mo siya pero wag mo lang siyang papatayin. No? O sinubok si Job. Nakita po natin, sinubok si Job. Pero ano po yung nakita natin kay Job? Katatagan. Amen? Nananampalataya. Be strong. Naging matibay siya. Di ba? Sino yung mga nakapaligid sa kanya na muntik na siyang sirain? No? Number 1, sino? Asawa niya. Asawa niya. Asawa pa talaga. Asawa niya. Kaibigan niya. Kaibigan. Ano yung sabi ng asawa niya? Ha? Iwalay lang. Isumpain mo na yung Diyos mo nang mamatay ka na, sabing ganon. Kasi ang dami na niya sugat, wala na, yung mga anak niya naubos na. Sumpain mo na yung Diyos mo. Pero ipinakita ni Job ang kanyang katatagan. Amen mga kapatid? Ayan. So sabi diyan, matiyak ang plano ng Diyos sa bawat paghihirap sa ating buhay. Ayan po yung kamanghamanghang ginawa ni Jesus sa daong. Amen? Doon sa bagyo na nangyari na siya ay nandun sa daong. Amen? Matiyak ang ating katatagan. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Sabihin mo sa mga katabi mo, matatag ako. Matatag ako. Matatag ako. Matibay ako. Matibay ka. Hindi atakot. Hindi atakot. Hindi atakbo. Hindi atakbo. Atapang. Atapang atao. Atibay. Ako stars ah. Amen? So next. Next natin. Tatlo lang po yan. Yung inihanda ko. Ang next natin. Yan. Yung pangalawa. Nais ng Diyos na maibalik ang ating relasyon sa Kanya at pagsunod. Amen. Yung pala, yung dahilan. Kaya binibigyan niya tayo ng mga unos at bagyo. No? Yan. Sabi dyan sa verse 8:25 to 26. Sabi dyan, 8:25-26. At nagsilapit sila sa kanya at siya ay ginising na sinabi, Panginoon, niligtas mo kami mamamatay. Mga mamatay. At sinabi niya sa kanila, bakit kayo'y nangatatakot o kayong kakaunti ang pananampalataya nang magkagayoy nagbangon siya at sinaway ang mga hangin at ang dagat ay humusay na totoo ang panahon. May next? Okay. At ang panahon. So amen. Ang sabi po dyan, nais ng Diyos na ibalik ang ating relasyon sa Kanya at pagsunod sa Kanya. Amen? So, ang nais pala ng Panginoon, kaya dumarating sa atin ang mga bagyo na ito, ay upang maibalik yung ating relasyon o makilala natin siya. Amen? Amen po? Amen. Makilala natin ang gusto ang Panginoon. Amen? Kasi po, kung may mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, no? Pagkatapos i-entertain natin yon, tapos nandiyan yung Diablo, umali-aligid sa atin. Niyaya tayo ng ating mga kaibigan.
may ano ka, ano pala na yung ano mo pala, iniwan ka, yung boyfriend mo, girlfriend mo. Sama ka sa akin. Sama ka sa akin. Mag-happy-happy tayo, inom-inuman tayo. Diba? So mga kapatid, hindi dapat natin ini-entertain yung mga ganun. Amen mga kapatid? Ang dapat kumapit tayo sa Panginoon. Amen. Amen. Kasi po, bibigyan tayo ng Panginoon ng mas maganda. Amen. Para sa ating buhay, Jeremiah 29:11. Sino nakakaalam ng Jeremiah 29:11? For I know the plan. Praise the Lord. Amen. Plans to prosper you. Not to harm you. Not to harm you. Give you hope And joy. Yan. Bibigyan tayo ng magandang buhay ng Panginoon. Amen? Kaya kung kayo dumaraan ngayon ng mga pagsubok, mga kapatid, maging matatag po tayo. Amen po? Maging matibay. Matiyak natin ang plano at paghihirap sa ating buhay. Amen? Amen mga kapatid? Amen. Kasi wala pong pagsubok na ibinigay ang Panginoon na hindi natin kaya. Amen po? Lahat may plano ang Diyos sa ating buhay. Amen. Amen? Purihin ng Panginoon. Palapakan po natin ang Panginoon. Sabihin mo sa mga katabi mo. Anong sasabihin mo? May plano ang Diyos sa iyong buhay. Amen. Amen. Okay, pangatlo. Ayan. Ang Diyos ay parating naandyan, hindi niya tayo iiwan at pababayaan. Amen? Yung verse natin, ayan. At ang mga tao ay nagtaka at sinabi, anong tao ito na naging baging ang mga hangin at ang mga dagat ay nagsisitaliwa sa Kanya. Amen? Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Kayang pahintuin ng Panginoon yung pinagdadaanan mo ngayon. Amen? Kung kulang ka sa pinansyal, kayang-kaya ni Lord na punuin ang mga wallet nyo. Amen. Thank you, Lord. Ang kailangan lang ay patuloy tayong manalig at mananampalataya. Amen. Amen? Ayan. May supporting verse? Supporting verse po natin. Ayan. Hindi ba kita inutusan na ikaw ay magpalakas at makatapang na mabuti? Huwag kang matakot ni mga... Ayan. Huwag kang matakot ni Mang Lupaypay sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasayo saan ka man pumaroon. Amen? Amen. Ayan. Kahit saan ka pumunta, nandyan lagi ang Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay, sabihin mo sa mga kasama mo, kasama natin ang Diyos. Kasama natin Diyos. Amen. Lord, Okay, note. Ayan po yung note natin. Sabi dyan sa note, no? Aklat ng awit, 37:3-4, no? Tumiwala ka sa Panginoon at gumawa ka ng mabuti, tumahan ka sa lupain at gawin mong kumain sa kaniyang pagkatapat. Magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. Amen? Magpakaligaya ka sa Panginoon at ibibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. Amen? Ganda ng verse, no? Palapakan mo natin ng Panginoon. So, sabi dito sa note, no? Karagdagan, sabi dito, kadalasan, nakakalimutan natin ang presensya at kapangyarihan. Okay? Sabi po dito, kadalasan nakakalimutan natin ang presensya, kapangyarihan at layunin ng Diyos sa bawat pagsubok na nararanasan natin sa ating buhay. Tinitingnan natin ang mga problema at nag-aalala sa halip na umasa sa Diyos at sa Kanyang patnubay.
Amen? Yan. Minsan, ganyan ang nangyayari sa ating buhay. No? Nakakalimutan natin ang Diyos. Katulad ng yung nangyari dito sa mga alagad na ito. Nung binabayo sila ng hangin. No? Nakalimutan nila, kasama nila yung Panginoon. Kaya kayo mga kapatid, kung ano man yung mga pagsubok na pinagdadaanan ninyo ngayon, huwag na huwag niyong kakalimutan ng Panginoon. Amen po? Huwag na huwag niyong kakalimutan ang Panginoon. Sabi nga, mawala na ang lahat, huwag lang ang Panginoon sa buhay mo. Amen. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay, next po tayo. Pangalawang point natin. No? Ayan. Pure faith without, without doubt. Okay. Bakit ko po nasabi yan, mga kapatid? Ang ating pangalawang point ay obedience. Your faith without doubt. 22. Bakit nawawala dyan? 22 to 33. Yung pangalawang point natin. Ito. Faith without doubt. Pure. Pure faith without doubt. Hindi, ito yung 22. Amen, amen. Tama. Tama yan mga kapatid. Ito yung pangalawang point natin. Yung unang point natin, sino nakakaalala? Be Strong. Strong. Pangalawa, Pure faith without doubt. pure faith without doubt. Amen. Ano po sa Tagalog? Pure faith without doubt. Puro Ayan, purong pananampalataya na walang pag-alinlangan. Amen. Bakit ko po nasabi ito? Ayan, basahin niyo po yung aklat ng Matthew 14, 22, 33. Ano po yung kwento dyan? Ano po yung kwento dyan? Nangangaral uli ang Panginoong Hesus noon. Ito yung time na nangaral siya doon sa bundok, no, na maraming tao. Pagkatapos siyang pakainin yung maraming tao, no, pinauna niya. Okay? Okay, pinauna niya yung kanyang mga alagad, no? Sabi niya, pupunta kayo doon sa daong, susunod ako. Sabi niya, pupunta sila doon sa kabilang ibayo, doon sa Gadareno, doon sa kabilang lugar. No? Pupunta sila doon. Yung mga nag-aaral ng Bible study, no? Basic ito sa inyo. Ngayon, pupunta sila doon. Ngayon, ang ginawa ng Panginoong Hesus, sabi niya, mauna kayo. At ang Panginoong Hesus ay umakyat doon sa bundok. Siya ay nanalangin. Nanalangin siya doon. At yung kanyang mga alagad, nauna doon sa daong. Amen? Ito yung pangalawang kwento natin. Nauna sila doon sa daong. Pagdating nila doon sa daong, nanalangin ng Panginoon doon sa bundok, sila ay binanatan ng unos, ng bagyo. No? Yung kanilang daong itinutulak palayo. Nag-aalala yung mga alagad nung time na yun. Kasi yung Panginoong Hesus ay wala. No? Wala, nag-aalala siya. Nag-aalala sila. Sabi niya, nasa na ba siya? Nasa na ba ang Panginoon? Sabi niya gano'n. Nasa na ba si Jesus? Nasa na ba yung ating guro? No? Nung nag-aalala itong kanyang mga alagad, nakita nila ang Panginoong Hesus naglalakad sa ibabaw ng tubig. No? Naglalakad siya sa ibabaw ng tubig. At nung nakita siya sino yung nakakita sa kanya? Si Pedro, si Peter. No? Nung nakita siya, nung una natakot yung mga tao. Yung kanyang mga alagad, sabi, multo. Natakot sila. Bukod sa pag-aalala nila dun sa bagyo, dun sa unos, dun sa mga alon na malalaki, natakot sila dun sa naglalakad dun sa ibabaw ng tubig kasi may multo daw. No? At nakita siya ni Peter, nakilala siya ni Pedro. Nung nakilala siya ni Pedro, anong sabi ni Pedro? Kung ikaw nga, papuntahin mo ako sa iyo.
Ayan. Kasi nagsalita ang Panginoon nun eh. Sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot. Ako ito. It is Ano? I. Eh, nung nakita ni Pedro, sabi ni Pedro, kung ikaw nga Panginoon, papuntahin mo ako dyan. No? Ang ginawa ni Pedro, naglakad siya papunta doon sa Panginoon. At nung sa kanyang paglalakad, umano yung malakas ng alon. No? Na-distract siya, lumingon. Paglingon ng ganun, anong nangyari sa kanya? Lumubog. Lumubog. Ayan, lumubog siya. Nag-alala, natakot, lumubog. Tinulungan siya ng Panginoon, iniakit siya. Amen? So anong aral ang matututunan natin doon? Marami po. Pero meron po akong inihanda, 4 po. 4 lang ang inihanda ko. Pero sa mga nag-aaral ng Bible study, napakarami pong aral ang matututunan natin doon. Amen? Ano po yung unang aral na matututunan natin? Number 1, sabi dito, ang kwento ng paglalakad ni Jesus sa ibabaw ng tubig ay nagbibigay sa atin ng mahalagang paalala. Ano po ba yung mahalagang paalala? 4 po ito na mahalagang paalala. Number 1, ayan po. Ayan, number 1. Ang pananampalataya ay mahalaga upang magtagumpay ang takot at pagdududa. Upang mapagtagumpayan. Amen? Ulitin ko. Ang pananampalataya ay mahalaga upang mapagtagumpayan ang takot at pagdududa. Amen? Mababasa po natin yan sa aklat ng Matthew 14:26-24. Ito po yung naglakad si Pedro. Ayan po. At nang makita siya ng alagad na lumalakad sa ibabaw ng dagat, ay naggulumihanan sila na nagsabi, multo! At sila ay nagsisigaw dahil sa takot. Datapwat, pagdakay, nakita, nagsalita sa kanila si Jesus na nagsabi, lakasan ninyo ang inyong loob, ako, huwag kayong matakot. Amen? Sa 27, yun lang pala. 26. Huwag kayong matakot. Ayan. Ang pananampalataya ay mahalaga upang mapagtagumpayan ang takot at pagdududa. Amen? Ang pananampalataya po natin ay mahalaga, mga kapatid. Bakit po? Nung si Peter, nung makita niya yung Panginoon, sinabi niya, Panginoon, ikaw ba yan? Ikaw ba talaga yan? Hayaan mo akong maglakad papunta dyan. Nung si Peter, mga kapatid, nung naibaba na niya yung kanyang paa, magmula doon sa daong, ibinaba niya yung kanyang paa, doon sa tubig, nakita po natin ang matibay na kanyang pananampalataya. Amen? Tibay po na. Bakit po? Hindi po siya lumubog. Straight siyang nakatingin sa Panginoon. Amen? At habang siya naglalakad, mga kapatid, nung siya ay na-distract dahil doon sa alon, bigla siyang lumubog. Bakit po? Kasi po, lumingon siya. Amen. So mahalaga, mga kapatid, dito sa verse na ito, mahalaga ang pananampalataya sa ating buhay. Amen? Hindi natin kinakailangang ma-distract, hindi natin kinakailangang mawala sa focus sa ating Panginoon. Amen. Amen? Yes, God. Yan. So bilang mga Kristiyano, mga kapatid, kinakailangan po natin ang mapagtagumpayan ang takot at pagdududa. Amen? At yan ay magagawa lang natin sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Amen? So, mananatiling matibay ang ating pananampalataya kung patuloy tayong mag-aaral ng salita ng Diyos, makikinig ng mga mensahe ng Diyos, at higit sa lahat, ang patuloy na tayo ay umaaten sa mga gawain. Amen?
Hebreo 10:25, sabi doon, huwag niyong kaligtaan ng pagdalo sa mga pagtitipon. Amen. Amen? So mananatili po yun. Yung ating pananampalataya, kung parati tayong umaating. Amen po? Pero kapag hindi po tayo umaten sa mga Bible study, sa mga gawain, manghihina po tayo. Naniniwala po ba kayo doon? Tingnan niyo po yung apoy, yung baga, no? Pag nag-iihaw-ihaw kayo, sino magaling mag-ihaw-ihaw dito? Juni. Juni, umuwi na. Juni. So yung magaling mag-ihaw-ihaw, kunin niyo yung isang baga, ilayo niyo dun sa karamihan. Ano pong nangyayari? Namamatay. Namamatay. So ganyan din po tayo mga Kristiyano, mga kapatid. Kapag kayo nawala sa gawain, tiyak, manghihina po kayo. Amen mga kapatid? Kaya kinakailangan maging matatag, mahalagang manampalataya. Amen? Maging matatag upang pagtagumpayan natin ang lahat ng takot at pagdududa. Amen mga kapatid? Yan yung unang aral natin. Ano? Yung mananampalataya tayo. Yan yung unang matututunan natin doon sa paglakad ni Pedro doon sa tubig. No? Kailangan ng straight na pananampalataya. Focus kay Lord. Amen? Sabi mo sa katabi mo, focus ka kay Lord. Amen. Focus ka kay Lord. Ayan. Focus ka kay Lord. Kay Lord ka lang pumukus. Amen? Focus kay Lord. Huwag kay ano. Okay, jowa. Oo, huwag doon. Next. Ikaw, Betcha. Okay. Next. Ang susi ng pananampalataya ay nasa pagsunod sa Diyos. Amen. Bakit ko po nasabi yan? Ang susi ng pananampalataya ay nasa pagsunod sa Diyos. Amen. Sabi diyan sa verse, at sumagot sa kanya si Pedro at nagsabi, Panginoon, kung ikaw nga ay paparianin mo ako sa ibabaw ng tubig, at sinabi niya, halika, at lumunsad si Pedro sa daong at lumakad sa ibabaw ng tubig upang tumaroon kay Jesus. Datapwat, pagkakita niyang malakas ang hangin ay natakot siya, at nang siya'y malulubog ay sumigaw na nagsabi, kulang yung verse natin, may 30 yan. May nagsabi, tulungan mo ako. Ano sabi niya? Datapwat pagkakita niyang malakas ang hangin ay natakot siya, at nang siya'y malulubog ay sumigaw ng nagsasabi, Panginoon, iligtas mo ako. Ayan. At pagdakay, inunat ni Jesus ang kanyang kamay at hinawakan siya. At sa kanya'y sinabi, O ikaw nakakaunti ang pananampalataya, bakit ka nangagalinlang? Ayan. Bakit ka nag-aalinlangan? Ano yung sinabi ko dyan? Ang susi ng pananampalataya ay nasa pagsunod sa Diyos. Amen? Pagsunod sa Diyos. Bakit ko pong sinabing pagsunod sa Diyos? Kasi po nagsalita yung Panginoon, halika, pumarito ka. Sumunod nga naman siya. Pero anong nangyari? Lumingon. Na-distract. Amen? So, kung ano ang naririnig nyo, mga kapatid, na mensahe ng Panginoon, mga kapatid, huwag nyong baliwalain. Amen? Kapag nakapakinig kayo ng salita ng Diyos, pag pumasok dito, huwag nyong hayaang lumabas sa kabilang tenga. Amen po mga kapatid? Amen. Ibig sabihin yan, i-apply po natin sa ating buhay. Amen? Yan po ang tamang pagsunod sa Diyos. Amen mga kapatid? Amen. Ayan. I-apply po natin kung ano yung mga natututunan natin na mga salita ng Diyos. Amen? Amen. Huwag po natin baliwalain. No? Huwag po yung pag narinig natin dito, lumalabas sa kabilang tainga. No? Kaya ang nangyayari, pag dumating yung mga bagyo, mga unos, napakahina natin. Amen po? So kinakailangan upang ang susi ng pananampalataya ay nasa pagsunod sa Diyos.
na sa pagsunod sa Diyos, sa kanyang mga salita. Ang susi ng tunay na pananampalataya. Amen po? Amen. Amen. So next, 3. Ayan. Ayan yung number 3 natin. Ang mga himala ng Panginoong Hesus ay nagpapalakas sa ating pananampalataya. Amen? Nagpapalakas sa ating pananampalataya ang mga himala ng Panginoong Hesus. Katulad ng mga binanggit ko kanina. No? Sabi diyan, at pagdakay iniulat ni Jesus ang kanyang kamay at hinawakan niya, at sa kanya ay sinabi, o ikaw na kunti ang pananampalataya, bakit ka nag-aalinlangan? So yan. Ang mga himala ng Panginoong Hesus ay nagpapalakas sa ating pananampalataya. Amen. Sino po dito mga kapatid ang tumanggap na ng himala sa Panginoon? Ayan. Tumanggap na po ba kayo ng himala sa Panginoon? Ako po tumanggap na. Bakit po? Malaking himala sa buhay ko ang nakilala ko siya. Amen. So unang-unang himala na tinanggap ko sa Panginoon yung nakilala ko siya. Amen? Naging malalim ako sa Kanya. At higit sa lahat, mga kapatid, yung binago niya ako. Amen. Amen? Yan po ang himala ng Panginoon sa ating buhay. Yan po ay nagpapalakas ng ating pananampalataya. Amen? Yung tayo ay binago na ng Panginoon, nagpapalakas po yan ng ating pananampalataya. Palakpakan po natin ng Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, binago na ako ng Lord. Binago na ako ng Lord. Amen. Praise God. Okay? Ayan, number 4, last. Number 4, last. Okay, sabi dito, ang pagbibigay ng pag-asa sa ating pagbibigay ng pag-asa sa ating mananampalataya. 32, 33. Tama ba yung grammar po? Ang pagbibigay ng pag-asa sa ating mananampalataya. Tama? Tama yung grammar. No? Mananampalataya. Okay. Kulang lang ng period dan. Kulang lang. Ang pagbibigay ng pag-asa sa ating mananampalataya. Ayan. Mananampalataya. Ako, patay Mga tao tayo. yan. 5 minutes na lang. Okay, bilisan na natin. 5 minutes na lang pala. 32. So yung sabi dyan sa verse, basahin mo nga, Bench, para mabilis. At pagkalulan nila sa daong ay humimpil ang hangin. At ang mga nasa daong ay nagsasamba sa kanya na nangagsasabi, tunay na ikaw ang anak ng Diyos. Amen. Ayan, ang pagbibigay ng pag-asa sa ating mananampalataya. So, amen? Yung ginawa ng Panginoon, yun po ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. Amen. Amen po? Yung ipinakita ng Panginoon, nagbibigay po sa atin ng pag-asa. Amen. Amen po? Sa lahat ng bagay. Okay, madaliin na natin kasi kulang na po sa oras. Okay, number 3. 3 point na tayo. Ano yung unang point natin? Be Strong. strong. Next. Pure faith, no doubt. Without Without Amen. doubt. Without Without doubt. Without doubt. Without doubt. Without doubt. Without doubt. Without doubt. Okay, number 3. Yung 3 point natin. Ayan. Ayan. Oh, may note pa pala. Sandali. May note. Basahin ko muna. Basahin niyo muna yung note dun sa una ng pangalawa natin. Ang Panginoon ay kakampi ko, hindi ako natatakot anumang magagawa ng tao sa akin. Okay. Ang sabi dito sa note, no? Sabi dito, makinig kayo mga kapatid. Makinig kayo mga kapatid. Sabi doon sa kwento, ang tubig ay sumisimbolo sa mga pagsubok at hamon sa ating pinagdadaanan. Ang paglakad sa ibabaw ng tubig ay sumisimbolo sa ating pananampalataya. Umaharap man tayo sa malalaking alon ng problema, araw-araw, huwag tayong magduda o mag-alinlangan. Palagi nating isipin, kasama natin ang Diyos. Amen? Yan yung note, no? At ito yung verse natin. Okay? Yan.
Sa third point tayo. Ano yung sabi dyan? Obedience. Yan. The obedience and manifestation of God's holy power. Amen? Yan po yung mababasa natin sa aklat ng Matthew 5:1-11. Ano po yung kwento dyan sa Matthew 5:1-11? Lucas pala. Lucas 5:1-11. Ano po yung kwento dyan? Ang kwento po dyan, ang Panginoong Hesus ay nangangaral. Nangangaral pa rin siya. Sinisiksik siya ng maraming tao. No? At nung sinisiksik siya ng maraming tao sa kanyang pangangaral, sa kanyang pagpapagaling, no? Nakita niya sino yung nakita niya? Si Simon. No, nang nakita niya si Simon, inugasan yung lambat kasi walang huli. No, walang huli. Look ba yun? Oh, sa Lucas 'yan. Okay, walang huli nung time na 'yon. Wala siyang nahuli. Inugasan niya yung lambat. So ang ginawa ng Panginoon, kasi ng maraming tao, sumakay siya doon sa daong, doon sa bangka, no? Sumakay siya doon. Pagsakay niya doon, nangaral siya doon sa maraming tao. Pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya doon kay Simon, ano sabi niya? Pumunta kayo doon sa laot. At ihulog nyo ang inyong lambat. Yun. Upang mamalakaya. Yan. Pumunta kayo doon sa laot. Ano sabi ni Simon? Maghapon, magdamag na kaming nangisda, pero wala kaming huli. Wala kaming huli. Okay, pero sumunod pa rin. At nung pagsunod, ang dami nilang huli, halos mapulit yung lambat. No? Ayan yung kwento na yan. So ano yung aral na makukuha natin dyan sa kwento na yan? Follow. Ayan, number 1. Ayan yung una. Ang Panginoon ay nagbibigay sa atin ng tamang utos. So, ayan mga kapatid, yung verse, no? Bibilisan ko na kasi konti na yung oras natin. Ayan yung verse natin, basahin nyo na lang. Tandaan natin mga kapatid, ang Panginoon ay nagbibigay sa atin ng magandang, mabuting utos. Mga kapatid. Amen. Amen? Lahat ng naririnig nyo na salita ng Diyos, mabuting utos yan. Ang kailangan natin, i-apply natin yan sa ating sarili. Amen? Amen. Tamang utos. Huwag tayong susuway. Next. Ayan. Nilalayo ng Diyos na pagpalain ang mga sumusunod sa Kanya na walang pag-aalinlangan. Amen. Ito yung verse niya. Ayan. Datapwat nang makita ni Simon si Pedro, ay nagpatira pa sa mga tuhod ni Jesus at nagsabi, lumayo ka sa akin sapagkat ako yung tao makasalanan ng Panginoon sapagat siya at ang lahat ng kasama niya ay nagsipag ilalas dahil sa karamihan ng mga iskandang nahuli. Amen? Ang nilalayo ng Diyos na pagpalain ang mga sumusunod sa Kanya ng walang pag-aalinlangan. Amen? So, kung walang pag-aalinlangan ang ating pagsunod sa Panginoon, patuloy yung pagpapala sa ating buhay. Amen mga kapatid? Kaya dito po tayo, huwag po tayong mag-aalinlangan. Be positive. Ayan. Huwag tayo mag-iisip ng mga negatibo. Be positive. No? Be positive palagi. Yan ang motto ng mga Kristiyano. Sabi mo sa katabi mo, I'm be positive. So, amen? Number 2. Number 3. Ayan, number 3. Last. Okay, last na natin yan mga kapatid. Wala tayong oras. Sabi dito sa number 3, ang pinakadakilang himala ng Diyos ay nabuudyok sa ating ipangaral ang kanyang dakilang salita. Amen? Bakit ko po nasabi yan? Sabi doon sa verse. Basa na verse. At gayon din si Santiago at si Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasama ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, huwag kang matakot, mula ngayon ay mamamalakaya ka ng mga tao. At nang nila sa lupa ang kanilang mga daong, ay iniwan nila ang lahat at nagsisunod sa Kanya.
Amen. Amen, mga kapatid. Ha? So sabi dito, ang pinakadakilang himala ng Diyos ay nabudyog sa ating ipangaral ang kanyang dakilang salita. Amen. Ipangaral ang kanyang dakilang salita. Ano po yung sabi doon sa Great Commission? Sa note? Great Commission? Yan. Ayan. Dahil dito, Magsiyaon na kayo at gawin ninyo mga lugar ng lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ayan yung matututunan natin, no? Yung pagmamalakaya ni Peter, sa dami ng kanyang mga nahuling isda, dapat ganun din po ang ginagawa natin. Magmalakaya tayo ng mga kaluluwa. Yung mga nahuli nating kaluluwa, dalahin natin dito sa simbahan. Amen? Palakpakan po natin ang buhay ni Kuya Marlon. Pwede na po siya sa nakahuli na isa. Amen. Sino yung pati? Si Buti. matagal na luma yan eh. Hindi, may nahuli si Buti. Si Buddy pala Bagong nakahuli. luma, si Kuya Kudi. Nakalambat. So mga kapatid, ang ibig sabihin, ang gusto kong ang gusto ko iparating sa inyo, lahat po tayo ay gagamitin ng Panginoon. Amen po? Lahat po tayo ay kinakailangang maging mamalakaya. Amen? Manghuli. Amen? Nang sa ganon, ang mga tao na wala pang pagkakilala sa Panginoon ay maisama natin sa presensya ng Diyos. Amen? Palakpakan po natin ito. Sabi po dito, mga kapatid, sa note, may note po dito. Ang promise ng Diyos ay umaapaw sa ating buhay Kristiyano. Amen, mga kapatid? Ang promise ng Diyos ay umaapaw sa ating buhay Kristiyano. Kaya nararapat na tayong lahat ay manglakaya ng mga kaluluwa at dalhin sa presensya ng Diyos. Amen po? Palakpakan po natin yan. Okay. At bilang pagwawakas mga kapatid, bilang pagwawakas, no? Tandaan po natin mga kapatid, bilang mga Kristiyano, tayo ay dapat maging, number 1, ano yung pinag-aralan natin? Be strong. Sabihin niyo po. Be strong. Okay, ulit, tama kapatid. Ulit. Okay, 1, 2, 3. Tayo po, sabi, tandaan po natin mga kapatid, bilang mga Kristiyano ay dapat maging Be strong. Number 2. Your faith without doubt. Number 3. Obedience, manifestation of Holy God's power. Obedience lang. Wow. Obedience. Obedience and manifestation of God's holy power. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. May natutunan po ba? Amen. Praise the Lord. Natutunan mo. Be positive. Okay. Tapos na po ang mensahe ng Panginoon. So, tuloy-tuloy na po tayo. Meron po tayong Holy Communion. No? Every first Friday, pinagdiriwang po natin ang Holy Communion. Amen po? Dito po sa ating Holy Communion, mga kapatid, ito po ay pinag-uutos ng Panginoon na siya ay alalahanin natin siya. No? At bago po tayo mag-partake ng banal na hapunan, kinakailangan po natin na ihingi ng tawad yung ating mga nagagawang pagkakasala. So tayo po ay mga tao lamang nagkakasala sa salita, sa gawa, sa lahat ng mga hindi kalugod-lugod sa Diyos, ipanalangin po natin yan bago po tayo mag-partake ng ating Holy Communion. Amen po? Amen. Sige, wala po tayong awit. Meron po. Okay, pakidistribute yung bread and wine. Kuya Jai, kuha ka na ng wine.
Ayaw po tayo. Taas po natin ang breath. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y ipagkanuno ay dumampot ng tinapay. Panalangin po. Yes, Lord, isang pa, Lord, tinataas po namin, Lord, ang tinapay na po, Lord, na sinusimbolo po ng buhay, Lord. Lord, isang pa, Lord, salamat po sa iyong dakilang pag-ibig sa amin, Lord. Ikaw po ay namatay sa krus ng Kalbaryo, Lord, upang, Lord, bayaran ng buong aming kasalanan, Lord. Lord, salamat po sa pag-ibig mo sa amin, Lord. Tuloy po, Lord, na wala po kami maibabalik sa iyo, Lord, kundi papurihin ka, Lord, sa aming buhay at may taas, Lord, habang kami nabubuhay, Lord. Lord, maraming salamat po, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. At nang siya'y makapagpasalamat ay kaniyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol. Dahil sa inyo, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Partake po natin. Amen. At gayon din naman, hinawakan ng saro pagkatapos na maghapon na sinabi. Pray. Hallelujah, Lord. Once again, to your Son, Jesus Christ, kami dumudulog sa iyong banal na trono, Panginoon Lord God. Papasalamat, Lord, sa iyong biyaya, Panginoon God. With the blood of Jesus, Panginoon Lord God, kami yung nilinis, Panginoon Lord God, ng lahat ng aming mga kasalanan, Lord, at kung saan, Panginoon Lord God, kami dapat, Panginoon, ang naghirap at napako sa krus at nabayubay, Panginoon Lord God. Ngunit sa iyong dakilang pagmamahal, Panginoon Lord God, yung pinagkaloob, Lord, ang iyong bugtong na anak, Panginoon Lord God, upang kami tubusin, Panginoon Lord God, sa lahat ng kaming kasalanan at sa tiyak na kamatayan, Panginoon Lord God. Salamat, Lord, kami na nag-isa sa mga sandaling ito, Panginoon Lord God, sa iyong kabutihan, kadakilaan na ginawa sa buhay ng lahat, Panginoon, sa sanlibutan, Panginoon Lord God. Nawa, Panginoon Lord God, tuloy na kaming gabayan, Panginoon Lord God. Salamat, Panginoon, sa iyo lamang po ang taas na papuri, pasalamat at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. Ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Partake po natin. Sapagkat sa tuwing kakanin ninyo ang tinapay na ito at inumin ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang dumating siya. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Lord, Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, na kung saan, Panginoon, inihayag mo sa Kanya, inihayag mo sa mga kapatid ko ang
nararapat naming gawin sa mga itinuro mo sa araw na ito, Panginoon. Salamat po sa mga pagpapala mo, Panginoon. Salamat po sa mga blessing. Yes, Father. Salamat po kung paano kami lumaban sa mga bagyo at unos sa aming buhay. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon. At nawa magrima po sa mga kapatid ko ang iyong mensahe sa araw na ito. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at pag-isang banal na Espiritu. Amen. Amen.